Angeline's POV. Mas tumalim ang tingin nito at mas sumigpit ang hapit niya sa bewang ko na ikinaalerto ni Rod at Divine. He grated his teeth and looked dangerously into my eyes. O baka naman nagkalat ka ng lahi mo sa ibang kuweba? Tinaas kong kilay para lalo itong magalit. Tapos ngayon gusto mo akong umako sa anak mo? No way! I'm very much single and childless. Nangunot ang noo ko. Nang sumilay muli ang ngisi sa labi nito. Namungay ang mga mata at muli hinaplos ang bewang ko. Pilit kong kinalas ang braso niya ngunit umiling siya. That is much better, sweetie. You still look fresh and very ready to accommodate me. Mabuti't malaya ka pa. At handa ako itanim ang aking tagapagmana sa loob ng iyong sinapupunan. Di ko na napigilan at nasampal ko siya sa mukha ng malakas. Gigil na gigil ako at halos manggaraite sa galit. Marahas ko siyang tinulak at ilang beses pang minura. Mahilig. Hindi ako para usan. Maghanap ka ng ibang babaeng itatali mo sa kama mo. Saad ko at agad nang tinalikuran to. Di ko na to tinignan pa at reaksyon nito o ang reaksyon nila ni Rod. Nagmarcha ako sa opisina. Hinablot ang bag ko bago tuloy-tuloy tinong ang exit. Yun nga lang marahas siyang hinilang braso ko at talagang nanlalaki ang mata ko matapos lumapat ang mapanganib niyang labi sa labi ko. Dinig ko ang bulungan ni Rod. Ngunit mas dinig ko ang kabog ng puso ko. Di ako makagalaw na magsimulang gumalaw ang labi nito. Lalong napuno ang galit sa akin at pilit na ako mawala ang hawak at datan niya. Marahas akong muli siyang tinulak. Pinunasan ang labi ko at matalim siyang tiningnan. Anong karapatan mong hagkan ako? Peste ka? Pumunta ka na sa impyerno, Andre. Ngunit di mawala ang ngisi nito. Sure, sweetie. Sisiguraduhin nating magsasalo tayo sa impyerno. And I swear, you will bear my Lucifer for 9 months. Buo at siguradong bigkas nito na nagpataas sa balay ko. Sa kabilang banda, nalalaki bawat hakbang ko palabas ng jewelry store. Tumatahip ang puso ko at nanginginig ang kamay ko sa pagkuha ng cellphone sa bag ko at denial ang numero ni Nadia. Ngayon hindi ko alam kung paano uuwi. Sigurado kasi akong susundan ako ni Andre. Ilang beses kong nilingon ang likod ko. Halos maningkit ang mata ko matapos matanaw ang ngisi ni Andre habang papunta sa sasakyan niya. Dahil doon agad kong pinara ang paparating na taxi habang hinihintay ang pagsagot ni Nadia sa tawag. Nadia, matagal ka pa ba sa biyahe? Agad nabungad ko nang sagutin niya ang tawag. Malalim na buntong hininga ang narinig ko sa kabilang linya. Ano kasi, Angeline, hindi ako makapunta dyan. Tinambakan ako ng trabaho. Gumawa ito sa kabilang linya na siyang kinapikit ko ng mariin. Nasa puko ang noo at pinutol na lang ang tawag. Paano si Adi? Mas sumakit ang pakiramdam ko matapos makita hindi nilulubayan ng sasakyan ni Andre ang sasakyang sinasakyan ko. Binalot akong muli ng kaba. Natatakot na di malabong malaman ito na sa kanyang rest house ako nanunuluyan. Manong, sa mall po muna. Tumango ang driver. Gusto ko mang umuwi agad akong bumaba at nagbayad. Taas nung naglakad kahit na walang tigil sa pagkabog ang puso ko. Pakakpang pa lamang ako patungo sa supermarket nang maramdaman ng paghapit sa bewang ko na siyang tinatigil at kinapikit ko ng mariin. Walk, he demanded. I pursed my lips and looked at him dangerously. Move! Mas madiin ko namang balik sa kanya. Maliit niyang kinilingang at mukha at maliit nang humisi. Sa ganong ayos, di na nahihipnotismo ang mata ko at napansin ang kagisigan niya. Napakarap ako at napaatras. Hindi ko naman itatangging gumwapo siya, ngunit hindi ngayon ang oras para sa pantasya. If you don't want me to drag you out of here, listen to me and do what I want, he said through his gritted teeth. Mas sinapit niya ako sa matipuno niyang braso, kung kaya wala ako nagawa kundi ang sumunod sa mga hakbang nito. Tila ako napapaso sa palad niya na nasa bewang ko at sa katawan niyang nakadikit sa akin kahit pa napapagitnaan naman ang damit. Pwede bang bitawan mo na ako? Mahina ngunit may gigil kong bigkas. Nagbaba siya ng tingin sa akin ngunit imbes na bitawan ay mas lalo lamang niya akong hinapit sa katawan niya. Kulang na nga lang yakapin niya ako ng mahigpit. Wala kang magpapala sa akin, Andre? Malamig kong sambit. Really? Do you really believe I will let you go that easily? Sweetie, 6 years is torture for me, and now you want me to just let you go? I didn't waste my money for nothing.
Mas malamig nitong bigkas na kinakilabot ko. Hindi ko naman sinabi na hanapin mo ko. Kasalanan mo yan at ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Di ko mapigilang sigaw na umani ng iilang tingin. Excuse us, we're having lovers quarrel. Hinging paumanhin ni Andre sa ibang tao na ikinairap ko. Last time I checked, we were never lovers, Mr. Andre. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Ngumisi ako ngunit nangiwi matapos maramdaman ang bahagyang pagdiin ng palad nito sa bewang ko. You're hurting me. Di ko mapigilang bulalas. Did I? Should I say sorry? If you will just shut up, I'm sure we can negotiate this much better, sweetie. Hindi na ako babalik sa'yo, Andre. Ayoko sa'yo kahit anong parte ng pagkatao mo. Asik ko na kinadilim ng kanyang tingin. Let's see about that. I am mad and I'm just trying to be calm for the sake of that boy. Now get all the groceries you need and let's go back to your home. Muling utos nito. Then let me go. Mahinang bigkas ko ngunit ayaw naman bitawan ng bewang ko kung kaya siya na rin mismong humila sa cart at kumuha ng ilang damit. Napasingap ako na mapunta kami sa candy section. Lahat yata ng candy nilagay niya na sa cart. Anong ginagawa mo? Di ko mapigilang tanong. Kumibit balikat to at nilagay pang ilang chocolate sa cart. These are for my boy, they said coolly. Pinaniitan ko siya ng mata at binalik lahat ng candyng kinuha niya. Bahagya ako natigilan matapos mahawakan ang garapon ng stick o. Gusto yun ni Adi ngunit di ko naman pa pwedeng bilhin. Binalik ko ang tapang at kinunot ang noo. Hindi kita maintindihan. Bakit mo ba sinasabing may anak ako? Do I look like I gave birth? Sinabi ko namang di ko kayang mabuntis. And so you think I will believe you, sweetie? Pinalalim ito ang tingin pagkatapos pilong umisi. That has happened many times, sweetie, and let me remind you that we did not use any protection. Nilapat niya ang balikat sa likod ko. Pinaikot ang braso niya sa tiyan ko. Pagkaraan, naramdaman kong mainit niyang paghinga sa bandang tenga ko at gusto kong kastiguin na sarili sa naglakbay na init sa aking buong katawan. Kung talagang pinipilit mong hindi ka mabubuntis, let's go and see a doctor. Let's figure out how you'll be able to have a child, he whispered into my ear. Nangilabot ako at ginalaw ang balikat ko para tumayo, ngunit nagawa nitong kagatin ang tenga ko na siyang kiniinit ng pisngi ko. Stop it, Andre, I am not your toy. May diing bigkas ko. Who says you are? Put back all those candies. Those are for my boy. I told you I have no child. Nakita kong pinirmi nito ang labi, ngunit siya rin mismong nagbalik ng mga candy sa estante. Tila mabigat pa yata ang loob nito at di na maipinta ang mukha. Hanggang sa cashier ganon ang itsura nito kaya naman kita ko ang pagkataranta ng cashier. Umirap ako ng bayaran at dalhin nito ang mga pinamili. Kala mo naman totoong gentleman kung kumilos siya. Nang makalabas ang supermarket, wala na akong balak pang kunin ang grocery. Gusto ko lang umalis at umuwi. Ang kaso ayaw niyang bitawan ng bewang ko. Marahan pa yung hinahapit kapag napapansin niya, lumalayo ako kahit bahagya lang. Sa huli kahit labag ang kalooban ko, sumakay ako sa sasakyan nito. Kahit hindi iyon ang limousine, tila binalik pa rin ako sa nakaraan. Nanginig ang tuhod ko matapos itong ayusin ang seatbelt ko. Where are you staying? Banay ditong tanong bago pinaandar ang makina. Kala mo talaga sasabihin ko sa'yo? Then don't. I don't mind bringing you to my own home, sweetie. Nag-isang linyang labi ko at inis na pumikit. Ibaba mo ako sa kabilang bayan? Inis kong bigkas. Sumibol to at tumango. Nakangisi pa to sa biyahe na akala mo naman matutuntan niya ang pinaglulugaran ko. Dumagdag yon sa problema ko. Nang makarating sa kabilang bayan, hindi ko alam kung saan magpapababa. Lumingalinga na ako sa paligid para mahanap ng bahay na walang tao. Sigurado ka bang dito ka nakatira? Nagsalubong ang kilay ko matapos kong magpababa sa isang simpleng bahay na mukhang di na ginagamit. Yes, and so, what do you expect? I live alone, Andre. Agad kong kinalas ang seatbelt at binuksan ang pinto. Agad niyang pinigilan ng palapulsuhan ko na siyang kinalingon ko sa kanya. He breathed heavily and as if having a vigorous problem. Are you sure you did not give birth? Sinserong tanong niya. Natahimik ako at marahang kinalas ang hawak niya sa palapulsuhan ko. Nagtaka pa nga akong hinayaan niyang maalis ko yon. 100% sure, Andre. As I told you, I don't want a child with you. Matatag ko ring bigkas. Asa pa siyang sasabihin kong tungkol kay Adi. Fine. Sumusukong bigkas niya. Ngunit nagtaka ako matapos niyang may kunin sa dashboard at pinakita sa akin yon. Nanlaki ang mata ko matapos makita ang picture yun ni Adi.
Sweetie, I already gave you a chance to tell me the truth, pero dahil patuloy ka nagsisinungaling, sa palagay ko'y kailangan kong kunin ang aking anak at dalhin siya sa isang lugar na hindi mo makikita. Does name Addie ring a bell? Ngumisi siya na kinahina ng tuhod ko. Naiwan akong nakatulala doon. Hindi ko nga alam kung paano ko nakauwi. Pagkarating, mahigpit kong niyakap si Addie. Mama, are you okay? Mahinang tanong nito. Mas lalo pa ako napahikbi matapos maramdaman ang mabini niyang haplos sa likod ko. Huminga ako na malalim bago binuhat si Addie. I'm fine, baby. Don't worry about me. How's your day, by the way? Tanong ko sa kanya bago nagpasalamat kina Manang Ruben na agad tumango at sumenyas na aalis. It was fun, Mama, but I don't want to be left alone again. Lumungkot pa ang boses nito sa dulo. Pinilit kong ngumiti at hinarap siya sa akin. Hinagod ang buhok niya at hinagkan sa noo. Never, baby. Mama will never leave you again. Can you please promise something to me? Malumanay kong hiling. Bumuhos ang pagtataka sa magkabilang kulay ng mga mata nito. What is it, Mama? Baby, whatever happens, do not leave me, alright? Stick with me and don't just go to anyone. Can you promise that? Kumibit balikat siya na animoy madali lang ang hiling ko. Ngumisi pa siya na halos katulad ng kay Andre. Pagkatapos mabilis na akong hinagkan sa pisngi. I won't leave you, Mama. I will always choose you. Nag-uumapaw ang tuwa sa puso ko at pinupog siya ng hagkan sa pisngi na kanyang kinatawa. That's my boy. Proud kong bigkas. Ngumisi siya at niyakap ako na mahigpit. Pagkaraay bumulong sa tenga ko. But, can I eat ice cream tonight? Please, Mama. Hiling nito na hindi ko rin matanggihan. Kaya kinagabihan nasa sala na kami. Siya nang kumakain ng ice cream habang ako'y abala sa pakikipag-argumento kay Aldrin. He saw me, Aldrin. Bakit ba ako mananatili sa bahay niya? Gayong nakita niya na ako. Paano kung bigla na lang siyang sumulpot dito? Hysteria ko. Ayoko lakasan ang boses ko lalo pat alam ko. Nakikinig si Addie sa akin paminsan-minsan. What are your plans? Find another house on the next city? That is too risky. Hahanapin ka niya sa ibang lugar pero hindi niya maiisip na dyan ka lang sa bahay niya. Napahilot ako sa sentido dahil sa gusto niyang mangyari. Tila mas delikado ang gusto nito. Para naman kung gusto niyang umuwi dito? Yon ang pinoproblema ko. Di malabong di niya bibisitahin ang rest house niya. I'll figure something out to avoid that. I'm sure he won't go there. He is too busy focusing on you that he will neglect his house. Believe me, Angeline. Anito. Bahagya akong kumalma sa punto niya. Napalingon pa ako kay Addie na kunot noo, nakikinig sa akin. Kung kaya't tumalikod ako. Should I stay here for the meantime and do not go to work? What do you think? Suggestion ko. Much better. Ako nang bahala kay Gecko. Di mo pwedeng iwan si Addie ngayon lalo pat wala si Nadia. Napatangwa ko dahil yun din naman ang gusto ko. Ayoko na munang lumabas. Hayaan ko munang isipin ni Andre na sa kabilang bayan ako na natili. Anyway, I'll bring groceries tomorrow. Don't bother, Aldrin. He bought me a lot of groceries earlier. Bagya ako na panguso matapos marinig ang malakas itong halakak. See? Believe me, he's crazy over you, Mr. Masupil. Di mapigil ang komento nito na ikiniirap ko. Di ako naniniwala dyan. Alam ko na iba ang gusto niya. Better update me, Aldrin. Pagtatapos ko sa usapan. Naningkit ang tingin ko matapos sumagi sa isipan ko ang iilang sinabi ni Andre. Marinaw pa sa isipan ko ang kagustuhan niyang mabuntis ako. Muli akong nangilabot dahil doon. Ang maisip pa lang na muli niyang mahahawakan at makikita ang katawan ko, namimigat ng damdamin ko. Ngunit sa kabila nun sumisiksik ang init na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Sa kabilang banda. Kinabukasan talagang di ako pumasok sa store. Sigurado ako nandun si Andre at sa malamang nguhin ang bahay na pinag-iwanan sa akin kagabi. Mama, can we swim? Ngumiti ako na malawak at pinagbigyan to sa gusto niya. Naghanda ako ng ilang pagkain bago kami tumuloy sa dalampasigan. Swerte na sakto lang ang sinag ng araw at di masakit sa balat. Masarap din sa pakiramdam ang hangin na siyang sumasayaw sa suot kong spaghetti strap sundress. Wait for me, Addie. Huwag kang pupunta sa malalim na parte. Sumaludo pa ito na kinatawa ko. Ngunit kahit tumayo ito at minadali ko ang pagkakabuhol ng buhok ko para sundan to sa dagat. Gotcha, Addie. Agad ko siyang binuhat. Humalakak siya at pilit na nagpapababa. Mama, no. Put me down. Pagpipilit pa nito. Mahina akong kinagat ang pisngi niya.
bago siya tuluyang ibinaba. I'll teach you how to swim. I know how, Mama. Papa, Aldrin, teach me how. Pagmamayabang nito na kinataas ng kilay ko. Di ko pa man sinasabi, pinakita niya na ang turo ni Aldrin. Kahit ganon, inalalayan ko pa rin siya. Sa sandaling yon, gusto kong isantabi muna ang problema kay Andre. Mas gusto ko maging masaya at kalimutan muna ang problemang yon. That's enough, baby. Eat muna tayo. Nilahad ko sa kanya ang palad na agad niyang hinawakan. Sabay kaming bumalik sa dalampasigan at naupo sa inayos kong tela kanina. Mama, when are we going to the market? Tanong niya sa kalagitnaan ng pagkain namin ng sandwich. Napakurap ako at gusto nang iwasan ang tanong, di ko naman maiwasan ang titig niyang seryoso. Probably next month? We have a lot of foods in the fridge, baby. Napatango ito ngunit kita ko naman na lungkot sa mga mata niya. Naibaba ko tuloy ang hawak na pagkain at nanlulumong tinitigan siya. Adi? Mahina akong tawag. Nag-angat siya ng tingin at pilit na ngumiti bago nag-iwas muli ng tingin. It's okay, Mama. I understand. I just want to see that man again. Pag-amin nito. Ang kaninang saya ko ay nawala ng parang bula, nagdamdam at napirmi ang labi.